pagka umabot sa point na we've done our part, tulad na sinabi ng therapist niya, okay naman na, we might need help and we might need to be open na baka mamaya merong pharmacological na intervention like medications to make them focus. Ganun po. Dito po sa ganitong place, okay naman yung ano niya, pinapakita niya. Kaso sa bahay nga po siya, hindi po siya nagpa-follow sa amin. Tapos kapag meron akong inutos sa kanya, wait siya ng wait. Tapos pero pag may ginusto po siya, hindi pwedeng hindi po siya magtatantrum. Tapos nagbabad word siya. Ganun po. Pwede patingin po. Sige po. Okay. Sige po. Ano pa po? Okay. Sige Para po siyang napuposes sa gamit na ganun, halimbawa, pag meron siya nagustuhan. Okay po. Gaano katagal na siya sa... Hindi ko rin alam na last day na niya. Ngayon sabi ko, teacher, last day na ba niya? Oo, kasi nga dahil nga daw, doon naman daw sa clinic nila, okay naman po yung pinapakita niya. Kumbaga sa bahay nga po, yun nga po ang ano ko. Okay. Tsaka sige. sa tutor. Pag nag-tutor po siya, hindi. Ayaw niyang mag-focus. Sabi niya, maglalaro siya. Pag minadinig po siya sa labas na sinasayang niya yung oras, binabayaran po kasi yun. Nanghihinayang ako. Okay, sige po. Kailangan natin mag-adapt. Tayo, Opo. sa bahay. Kasi bakit? Okay na siya sa therapy. Opo. So what are we going to do next? Yun nga po. So doon na po papasok yung parent education. Doon na po papasok yung pag-adjust nyo po rin sa bahay. Nagde-develop din ba yung treatment nyo sa kanya? Nagpo-progress din ba tayo? Mas iniintindi na ba natin siya? Mas naiintindihan ba natin siya? Kasi baka mamaya hindi nagde-develop yung aspect na yon. Kaya ang nagiging timano is that sa therapy na siya okay. So ano ang implication nun? Kasi ang implication nun, kung ako rin kasi nasa posisyon ng teacher, kumbaga ang akin naman doon is that baka magsayang lang kayo ng pera kasi okay naman na siya sa akin. Ngayon, ang mas mahirap doon at saka mas mabigat kasi doon is that ang next part is sa inyo na. Ayun. So ngayon, we can actually do the intervention here. Pero most likely, it would lead towards educating the parents na at saka educating you na. Kasi, at saka ang mahirap po dito, urong-sulong yan. Magsusubukan ng ganito, susubukan mo, mag-work. Tapos susunod, ganito pa rin gagawin mo, sa susunod, di nagagana. Ganun mo talaga siya. Hindi ko sinasabi ito na dahil hindi ko kayo tinatakot. Pero sinasabi ko lang sa inyo, yung usual na magiging kakaharapin talaga natin. Urong-sulong talaga siya. Kaya parang ang nagiging dating parang, bakit ganun? Tagal-tagal niya na ng therapy, parang ganun pa rin. May ganun di ba? Kasi ganun ho talaga ang problem natin with ADHD. Doon po sa part ng lola tsaka nung tatay, may ganung question. Pero ako naman, naiintindihan ko naman yung na hindi naman siya by Jessica lang na biglang magaling na siya agad na ganun. Tama. Kaya ako naman po, hindi naman din perfect na talagang alam ko din naman po lahat. Kaya po gusto ko rin po sana na, nakita ko po kasi kayo sa Facebook Doon ko po na kaya parang ako, na sabi ko parang gusto ko doon. Kasi nakita ko po na tinuturoan nyo din yung parent kung paano. Yun po. So actually right now, pwede ko pong i-demand ito or pwede nating i-explore. Baka mamaya kailangan matawag natin sila lola. Opo. Bakit kay lola hindi siya nagre-respond? Bali ang ginagawa po nito sa akin, ganito po. Halimbawa po, kasi nakikita ko sa ipit pan, bili ng bili. Marami na po siyang ipit pan sa bahay. Lahat ng klase ng ipit pan, kulay, ganun. Gusto niyang magkaroon siya. Di ngayon, kapag sa akin, umihinto siya. Pagdating na pupunta na kami doon kay lola niya, bigla na siyang magdadrama na po doon, parang magpapaawa, tapos saka siya magtatantro, maglulupagi, gagapang, kung ano nang gagawin hanggang sa magbabad words. Yung pagwawala niya po is in todong nagwawala siya, nakakaya sa kapitbahay. So yun yung challenge kasi marami tayong considerations. Opo. And to tell you honestly, hindi siya madali. Kasi hindi talaga siya madali para sa inyo. Pero kasi nag-work Opo. Nag-work para sa kanya Like example, ngayon, mababalikan niya itong pinag-uusapan natin ngayon. Di ba? Di ba? Alam nila yung tama at mali. Sometimes, hindi lang nila mapigilan. And hindi po ako nasa tamang posisyon para sabihin na
pinipilit lang nila yun. Kasi hindi rin natin alam kung ano nangyayari sa kanila eh. Mm-mm. Kasi ang ADHD kasi, iba siya sa ASD kasi in a sense na more of neurochemical imbalances talaga ang ADHD. We'll try to do something about it. Sige po. We can schedule an OT sessions sa kanya para ma-address natin yon. But at the same time, we also need, kung sakali talaga na medyo challenging, we might need help and we might need to be open na baka mamaya merong medical or pharmacological na intervention. Kasi usually talaga may mga adult akong kilala na may ADHD. They need like medications to make them focus. Ganun po. Kailangan maging open din tayo doon. Kasi it doesn't necessarily mean na may tinitake siyang medications automatic. Parang, uy, grabe naman, sobrang lalaban ng anak ko para mag-take siya ng medications. Pero, kasi baka mamaya makatulong din sa kanya yun. To a certain degree. Again, sasabihin din ng doctor nyo, ito si Dr. Bernie, pagka umabot sa point na we've done our part, tulad na, sinabi ng therapist niya, okay naman na, pero hindi pa rin. So, pagka ganun ulit ang nangyari, we might consider that. Okay? Kasi, ang akin po kasi is that, baka mamaya, palaging ma-push sa amin, or even sa inyo. Baka ma-push sa atin ang fault. Baka mamaya, hindi na pala yun ang makakatulong sa kanya. Iba na pala. So, yun. So, we'll explore that. Pero again, kung kakayanin natin, bakit hindi? Diba? Hindi ko siya mabibigyan ng sample intervention ngayon kasi most likely, susunod siya sa akin. Susunod at susunod siya sa akin. So, ngayon, ang kailangan ko pong ma-workout is that, paano natin i-trigger yung emotional regulations, paano na. Kumbaga, medyo paminsan, may mga moment na kailangan palabasin natin behavior. Alam nga nang palabasin ko behavior niya ngayon. Kukulangin ng 30 minutes bago siya magalit. Opo. Okay? Sige, thank you.